Pilipinas ko nung kumuha ako ng CFO certificate sa Pilipinas. Nag-register po ako sa CFO noong December 2020 kasi na-offload po ako nung travel ko sana to Maldives. Ang purpose po ng travel na yon is for first meeting sa boyfriend ko. Yun, in-offload nila ako kasi wala akong CFO certificate. So, nung na-offload po ako, saka pa ako nag-comply. Nag-register ako. After ko ma-offload, nag-register ako and nung time na yon nasa airport lang po ako kasi syempre, Davao pa po ako kaya hindi ako pwedeng makauwi agad and nagpanic din yung boyfriend ko nung time na yun. Kasi hindi namin na-rebook yung ticket ko and hindi kami nakapag-refund. Flight niya na din yun to Maldives. And syempre, gusto niyang mangyari talaga na magkita kami. So nagpanic siya and bumili ulit siya ng panibagong ticket. So yun, nagpanic din ako kasi bumili siya ng ticket so dapat makomply ko yung CFO certificate para makapag-flight ako. So yun po, sa airport lang ako nagstay and dun ako nag-register kasi through online lang sila. So nag-register ako. Yung time po na yun, may nakita akong CFO booth sa NAIA Terminal 3. So pumunta ako dun pero walang tao. Pero may nakita akong post dun na yung parang contact number nila na pwede kong mapagtanungan. So yun po, habang nag-register ako sa CFO kasi may assigned counselor na ako and nakapag-email na ako ng requirements like passport copy namin ni boyfriend. So yun, kasi wala namang visa sa Maldives. So yun lang yung pinasa ko first and hindi pa nag-reply yung counselor ko. Kaya medyo nag-ano ako kasi yung binili ng boyfriend ko na ticket is for tomorrow na. So, kailangan makakuha ako ng CFO certificate in one day. Kaya yun, medyo hindi ko na alam yung sasabihin ko sa counselor ko. So, sabi ko, Ma'am, please, sana makakuha po ako ng CFO certificate today kasi magpa-flight po ulit ako bukas. And sinabi ko sa kanya na na-offload na ako last night. Kasi last night din pagka-offload ko. Tapos yun, nakita ko number dun sa CFO booth, kinuha ko. Kasi kasi bakit wala pang reply yung counselor ko. So, tinawagan ko yung number na yun pero walang sumasagot, kaya nag-text na lang ako. So, sa text, sinabi ko yung situation ko na na-offload na po ako and nakapag-register na po ako sa CFO. Tsaka, na-submit ko na yung first na requirements. Pero, wala pa pong reply ng counselor ko and may flight na po ako for tomorrow. Makukuha ko po kaya yung CFO certificate in a day. So yun, sana matulungan. So nagmakaawa po ako sa text. So buti na lang nag-reply po siya. Tinanong niya ako kung sino daw yung counselor ko. So nung sinabi ko yung counselor, yung pangalan ng counselor, sabi niya, okay, sige. Tatry ko siyang tawagan. So yun, tinawagan niya and then sabi niya, nasa seminar pa daw yung counselor ko. So, after ng seminar niya, i-entertain daw ako after ng seminar niya. So, kailangan ko lang maghintay saglit. So, morning po ako nag-register mga 7 AM talaga. Kasi hinintay ko talagang mag-open ang CFO online. Nag-reply yung counselor ko mga 2 PM na. So, sobrang yung pagpanik ko, yung sobrang kaba ko kung makakapag-flight pa ba ako, kung makakakuha pa ba ako. Nag-reply siya and binigay niya sa akin yung WhatsApp number niya para yun daw yung tawagan ko. So yun, tinawagan ko siya sa WhatsApp and ito po yung mga tanong niya. So yun na po pala yung counseling. Yung pagtawag ko sa WhatsApp, yun na yung counseling. Tinanong niya ako kung ilang taon na ako, kung single ba, and kung may anak ba ako o wala. And then, tinanong din ako about sa boyfriend ko, ilang taon na siya, kung single ba, or divorced, or with kids. And then, ilang taon na yung relationship namin.
and kung kailan nag-start and saan nagsimula yung relationship, saan ko siya nakilala, saan ko siya nakita. Yun, and then nag-meet na ba kami? And sabi ko hindi pa po, first meet pa lang po sana namin to. Dahil divorce po yung boyfriend ko and with kids. So tinanong ako ng counselor ko about sa kids kung nakausap ko na ba sila through video call or ganon. Sabi ko hindi kasi yung mga bata kasi minsan lang sila dito sa boyfriend ko and kapag nandito sila sa papa nila, yung time nila is nagpo-focus sila sa learning, tinuturuan niya yung mga bata. Kaya kapag nandito yung mga bata sa kanya, nag-chat lang kami, wala kaming video call. So yun yung sabi ko sa counselor ko. May sinend na video sa akin yung boyfriend ko dati nung birthday ko. May birthday greetings yung mga bata sa akin. So yun yung sinend ko sa counselor ko. Kasi yun yung hiningi niya. And nung time po na yun, siguro naintindihan ng counselor ko yung situation ko. And I don't know, siguro wala pang masyadong requirements to sa 2020. Kasi wala talaga siyang hiningi. Yun lang sana, yung screenshot ng video call namin ng mga bata, yun yung hiningi niya. Kaso wala, pero sinend ko yung video. Akala ko approved na, okay na, kasi may binigay na link yung counselor na kailangan kong mag-fill up doon through online. May sinend siya na link. Tapos, after mag-fill up is proceed na sa payment. So, akala ko tuloy-tuloy na. Pero, biglang sabi ng counselor ko na, ay ma'am, sabi pala ng head namin, hindi ka daw mabibigyan ng CFO certificate kasi first meeting niyo pa lang. So, kailangan mag-meet muna kayo dito sa Pilipinas bago ka mabibigyan ng CFO certificate. So, yun ako, hindi ko na alam ulit yung gagawin ko. Hindi ko alam na nararamdaman ko. Ano ba to? Hindi ako makakapag-flight. And yung boyfriend ko, nagpa-flight na to Maldives. Sabi ko, ano ba to? Ano bang gagawin ko to? Sabi ko sa counselor ko, ma'am, please maawa po kayo. Pangalawang ticket na po ito na binili ng boyfriend ko and pinaghirapan niya po at pinag-ipunan niya para lang magkita kami. Ang plano kasi dapat dito kami sa Pilipinas magkita. Kakauwi ko lang din noon galing Taiwan. Nag-terminate ako ng contract para lang umuwi ng Pilipinas kasi yun yung plano namin, sa Pilipinas siya pupunta. Pero nung pagdating ko dito, yun may news na hindi na tumatanggap ng foreign tourist ang Pilipinas. So yun, tapos wala siyang alam niyo yung kasi sa work sa company niya, yung vacation niya, nung time na yun, nung year na yun, 2020, yung bakasyon niya is December. So, sayang kung hindi niya magagamit yung bakasyon for 2020 na year. Kaya yun, kami na sa Maldives na lang sana kasi open for tourism. Yun, sabi ko sa counselor, ma'am, sana maintindihan nyo. And gusto talaga namin sana mag-meet na dito sana sa Pilipinas, kaso dahil sa pandemic, hindi pwede, kaya nag-decide kami na sa Maldives na lang magkita. Yun, sabi niya, ma'am, mag-email na lang po kayo sa head, kasi sila po yung nagde-decide. Yun, nag-email din ako sa head na binigay niya na email address. Nag-send ako, nagmakaawa ako, ma'am, sana mabigyan nyo kami ng chance na magkita. Kasi ito lang talaga yung chance ngayon dahil sa pandemic. Yun, nagmakaawa ako talaga sobra. Ginulit ko yung counselor ko. Yun, sabi ni counselor, sige ma'am, maghihingi kami ng parents consent kasi nagpupumilit daw ako na lumabas ng bansa. So, dapat aware yung parents ko kung ano man ang mangyari sa akin sa Maldives, kasama yung boyfriend ko. So, dapat aware yung parents ko. Kaya, humingi sila ng parents consent. So, yun, tinawagan ko sila mama na, sige, gumawa kayo ng parents consent letter. And, pirmahan yung dalawa ni papa kasi yun yung kailangan ko. Yun, gumawa si mama, pirma nila ni papa.
And yun yung sinend ko sa counselor ko. So after po nun, yun, pinaproceed niya ako sa payment. Pero hindi ko agad nakuha yung CFO certificate after payment. Naghintay pa ako ng I think 1 day bago nila sinend sa akin yung CFO certificate. Nung nakuha ko na yung CFO certificate, nag-flight ako to Maldives, and yung plano dapat namin is 8 nights kami sa Maldives. Pero dahil sa CFO, naging 4 nights na lang siya. Pero okay lang, 'di ba? Sobrang thankful pa rin ako kasi nangyari pa rin na nag-meet pa rin kami kahit sa mga struggles, challenges na nangyari. Nag-meet pa rin kami, and now andito na ako sa Germany. So we will spend almost 3 months here. So 'di ba? Sobrang ano pa rin ang tawag dito. Sobrang blessed pa rin. Yun, masasabi ko lang talaga, wag po agad kayong sumuko, and try nyo po lahat ng chances or mga possible na pwede nyong gawin, kasi wala naman talagang imposible kung alam niyo yun, kung gagawin nyo talaga na yung parang magtitiwala talaga kayo na mangyayari yun. And wag po kayong mapagod na mag-pray. Yun lang talaga, kasi walang imposible kay Lord kapag magtitiwala lang kayo sa Kanya. Yun po, sana makatulong po itong experience ko na to sa inyo, and please leave comments po kung may mga tanong kayo. And wag pong kalimutan mag-subscribe and like sa mga videos ko, and check nyo po yung other videos ko na baka makatulong sa inyo, like how to get CFO and what are the requirements ngayon 2021, kasi ngayon 2021 marami na silang nire-require, unlike dati na wala. So, may video po ako kung ano-ano po yung mga requirements na kailangan. And thank you for watching po. Bye-bye!